nakikita ko na kung ano ang ending nito. Ang ending nito, Duterte pa rin ito. Isisisi pa rin ito sa mga Duterte. Okay lang ho sana kung yung investigasyon nila simula nung naging presidente siya hanggang ngayong 2025. 2018 eh. 2018 sinama nila. Anong kalukuhang ginagawa ho nila? Kasi nga, ang nagkaroon ng problema, itong 500 billion na flood control projects under Marcos admin, malaki yan. So ngayon, ang mangyayari dito, tatakpan yung nabulilyaso nila, pagtuunan yung 2018, 19, 20, 21, 22, doon sila mag-focus para sabihin na nag-imbestiga. Sino ang sisihin? Duterte pa rin yan. Mga alkalde ng Pasig at Iloilo nais panagutin ang mga nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Nanawagan sina Pasig City Mayor Vico Soto at Iloilo City Mayor Raisa Triñas na pananagutin ang mga nasa likod ng umano'y maanomalyang flood control projects kasunod ng pagbubunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga pangunahing kontratista sa buong bansa. Maliban kay Manila City Mayor Isko Moreno na mahal ko at hindi masyado mahal ni partner Buds, at Baguio City Benjamin Magalong, nagsalita na rin sina Pasig City Mayor Vico Soto at Iloilo City Mayor Raisa Triñas kaugnay ng mga depektibong flood control projects. Sa Facebook post ni Triñas, buong suporta niyang ipinahayag ang investigasyong iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga pangunahing kontratista ng flood control projects sa buong bansa. Ayon kay Triñas, dalawa sa mga kumpanyang kabilang sa top 5 na binanggit ng Pangulo ngayong umaga ang St. Timothy Construction Corp at Alpha and Omega General Contractor and Development Corp ay kasalukuyang may hawak ng malalaking proyekto sa Iloilo sa ilalim ng Iloilo City District Engineering Office ICDEO. Ibinunyag rin ni Soto sa kanyang Facebook post ang umano'y sistematikong katiwalian sa implementasyon ng flood control projects, kung saan ilan sa top contractors ng Department of Public Works and Highways DPWH ay iisang grupo umano ang nagmamay-ari at kumukontrol. Binanggit ni Soto ang Alpha and Omega at St. Timothy na kasama ang iba pang kumpanya gaya ng St. Gerard at pagmamay-ari umano ng pamilya Diskaya. Ayon kay Soto, matagal nang alam ng marami sa pamahalaan ang ganitong kalakaran. Ngunit, unti-unti nang nalalantad ang buong katotohanan sa publiko. Binanggit niya ang tinawag niyang 6 stages of corruption, mula sa procurement at bidding na may anomalya, substandard o katang-isip na proyekto, SOP o porsyento na umaabot umano sa kalahati ng project cost. Grabe! Hindi pagbabayad ng tamang buwis sa BIR at LGU, hanggang sa paggamit ng nakuhang pondo para sa political influence. Ayan mga kapartner. Ayan po ang mayroon pong dalawa na naman ng mga mayor ng isa, Metro Manila, si Mayor Vico Soto, at ito nga pong si Mayor Raisa Triñas ng Iloilo City, mula pa doon kay Mayor Isko Moreno at kay City Baguio Mayor Galong, ay madagdagan po ngayon ng dalawa na namang panibagong mayor na kumukundi na at nagbubulgar na naman patungkol dito sa issue ng flood control projects. Mukhang dito na naman nakatutok mga kapartner ngayon ang mga magaganap siguro na mga investigasyon. Mga partner, pangunahan siguro ni partner Bisdak o partner Badong, kayo na ang bahala kung sino ang gusto siyang manguna. Ayan. Huwag ganun. Sabihin mo kung sino manguna. Hindi yung mga pinahuhula mo. Hindi.
Partner, alam nyo, itong mga ano natin, itong mga politiko natin, alam nila kung ano yung gusto nating marinig, eh, 'di ba? Alam nila na may problema tayo sa baha. Alam din nila na galit tayo sa mga kontraktor at sa mga kasabwat nito. Kaya ang gaganda ng mga sinasabi nila, no? May mga nagsasabi sa meron daw 1 billion. No, ganito mga sinasabi nila, 1 billion kada araw ang budget dito. Bakit wala pa ring resulta? Bakit may baha pa rin? Ang ganda pakinggan ng mga politiko talaga eh. Si President Marcos mismo, sinabi niya, etong sinabi niya, di ba, 15. Kino-question niya, bakit 15 lang na malalaking kontraktor ang nakakopo ng 100 billion na budget? 15 lang, di billion-billion talaga. Tuwan-tuwa naman tayo, naririnig natin. Ito talagang gustong-gusto nila. Kaya lang, yun nga ang problema ni isa sa kanila. Meron pa si Ping Lacson na ganito yan, 60% napupunta lang sa nakawan. Pero, ang gaganda yan yung gusto natin marinig yan eh. Anong aksyon ninyo? Yun. Na hindi nila mapangalanan, mga partner. Sino yung mga yan? Sino yung kasabwat na politiko ng mga ito? Wala Si pa Badong. pangalanan. Ha? Si Bagong! Ayaw pangalanan. Yun yung problema natin. Bakit ni pangalanan ayaw nyo? At ang masakit pa nito, matapos tayong dalhin ni BBM na sinasabi, 15 lang ang kumukontrol ng malaking budget. Sabay sasabihin, paglilinaw ng Pangulo, hindi ibig sabihin na sangkot sa anomalya yung mga yan. Lintik na yan. Binanggit yung 15. Tapos sa bandang uli, sasabihin, hindi ko sinabi na kasangkot tong mga to, ha? Sino kasangkot? Kami? Sabi, sino ngayon ang kasangkot? Wala nang kasangkot sa kanila. May sinasabi pa sila na magkasabwat yung district DPWH at saka yung mga kontraktor. Sino nga yung mga yan? Ngayon alam na natin kasi nga yung isang mukhang hindi nga magnanakaw, akala ko pa-cute-cute lang. Aba, 30 million pala ang binigay kay Chis Escudero. Paano pa yung mga mukhang magnanakaw talaga? Yung mga ganyan na kumilos. Sa sobrang laki. Sa sobrang laki ng kinikita, partner. Yun lang mga partner. Kayo naman. Nag-comment partner, mga journalist daw yung mag-imbestiga, hindi sila. Alam Journalist nyo, Marites. kasama rin po yung mga journalist na yan. Wala na nga sila nakikita ngayon eh. May Para sa akin, may mga mata pa mga partner. Para sa akin naman, mga partner, maikli lang naman eh. Puro ano naman eh, puro yabang na naman itong administrasyon ni Marcos eh. Pinangalanan niya yung 15. Pero, meron ba siyang ginagawang aksyon? Wala. So sa Nada. madaling salita, partner, itong mama na ito, itong minamahal nating presidente, naku po, itong parang gusto. Partner, naglilinis na ito ng bakuran niya, partner. Sa madaling salita, nagpapabango na siya. Kasi malapit na ang 2028, malapit na siyang bumaba sa pwesto niya para kahit papaano, itong mga tanga, nating mga kababayan na hindi masyadong nakasubaybay sa politika kasi nga, nagpapaniwala sila na mabuti itong presidente natin ngayon. Mabuti man ito, pero mabuti man ito sa kabangagan, partner. No? Pero para lang malansin niya, mga partner, para lang malansin niya yung ating mga kababayan, ito na yung mga ginagawa niya, kunwari pinangalanan niya. Pero ang tanong, hanggang saan lang yan? Hanggang saan ang punta yan? O tutuluyan ba nila ito? Bibigyan ba nila ito ng lisyon? Kasi para sa atin, partner, gustong-gusto natin talaga na mabigyan ng leksyon itong mga tumiba-tiba dito sa flood control project na yan o, kahit yung 15 na lang na pinangalanan niya para hindi na pamarisan, para matigil na ang ganitong klaseng kalakaran sa ating bansa na inuubos lang ang kaban ng bayan, mga partner.
na wala naman tayo nakikita ang totoong proyekto, puro yabang lang sila. Di ba? Yan lang mga partner. Partner Bisdak? Partner, ako nga, wala akong gana dyan mag-topic dyan sa flood control projects kasi naaamoy ko na eh. Naghahanap lang ng masisisi itong si Bongbong Marcos. Di ba? At alam niyo po ba kung sino yung sisisihin dito? Sino, partner? Duterte pa rin. Duterte. Hindi niyo ba alam yung inimbestigahan niya na flood control projects? Hindi naman lang sa ano niya, administrasyon. Kaya nag-umpisa yung investigasyon niya, yung pinapakita niya, 2018 hanggang 2025. Yun yung inimbestigahan niya. Di sa po si former President Duterte dyan. 18, 19, 20, 21, 22. So sino yung inimbestigahan nila? Hindi yung kanilang administrasyon. Ang kanilang inimbestigahan dito at sasapulin, Duterte pa rin yan. Kaya wala akong gana dyan mag-content. Hindi ko pinag-uusapan dyan kaya nabubuisit ka lang dahil nakikita ko na kung ano ang ending nito. Ang ending nito, Duterte pa rin ito. Isisisi pa rin ito sa mga Duterte. Okay lang ho sana kung yung investigasyon nila simula nung naging presidente siya hanggang ngayong 2025. 2018 eh. 2018 sinama nila. Anong kalukuhang ginagawa ho nila? Kasi nga, ang nagkaroon ng problema, itong 500 billion na flood control projects under Marcos admin, malaki yan. So ngayon, ang mangyayari dito, tatakpan yung nabulilyaso nila, pagtuunan yung 2018, 19, 20, 21, 22, doon sila mag-focus para sabihin na nag-imbestiga. Sino ang sisihin? Duterte pa rin yan. Yun ang nabubuisit ako dyan. Alam ko na kung anong ending dyan. Walang masisisi na mga kaalyado ni Bongbong. Naghanap lang yan ng masisisi at itutulak pa rin. Duterte pa rin yan. Kaya nga Pilipinas, Duterte pa rin. Yeah. Yes, oo. May Kaya nga, mga dagdagan ko ng kababayan. konti pag pwede Sige, pa. sige. Sige, partner. Alam nyo, ito pang problema, no? Di ba sabi niya, alam ko, ito yung pagtugunaw ng Pangulo eh. Yung magsumbong sa Pangulo, di ba? May proyekto. Kaya wala naman po ma-resolve yan. Wala po mapapakulong dyan. Wala pong matatanggal sa pwesto. Ang point ko lang, pwede matanggal sa pwesto pero makukulong ang gusto natin, di ba? Wala. Wala po. Kasi tignan nyo ang budget, mga partner, 1 billion a day. Para dyan sa flood control, 1 billion. Eh, kay BP Sara, pinagsama-sama mo na yung budget niya. 600 Pinagsama-sama na, 600 lang. Sa lahat na yun, sa lahat na nirereklamo nila. Pinagtutuunan pa rin nila. Ang focus pa rin sila, accountability. Pero, walang accountability dito sa mga kumita dito sa flood control. Accountability pa rin ni BP Sara. Isa na lang, partner, maliit na lang. Sige, partner. tuloy Ibig lang. sabihin nito, yung magsumbong ka sa Pangulo, meron naman pong mga nagsusumbong sa taong bayan. Si Magatang, di ba? Nagsabi siya mismo. Binulgar niya. O ngayon, ano ang sagot ng Pangulo? Ano sagot ng Malacanang? Si Ano? Auntie Claire po sumagot. Sabi niya, kailangan isubstantiate ni Magalong yung kanyang mga akusasyon. Ibig sabihin, binabalikan lang eh. Meron na nga nagbubulgar, katulad ni Magalong, tapos ngayon, sisisihin na naman sabihin, dapat isubstantiate ni Magalong yung mga pinagsasabi niya. Kung hindi, nakakatakot. Halimbawa, tayo nagsumbong. Useless partner. Isubstantiate mo yung mga sinusumbong mo. Pag wala ka ebidensya, papatawag ka namin. Useless nga, partner. Nakakatakot, partner. Kahit gusto ko magsumbong, hindi ako magsusumbong. Kasi si Magalong nga eh. Mayor na yan May kapanyarihan na. Paano tayo pag tayo nagsumbong? Duterte ka Yun lang, Para partner, ang lalabas, pag ikaw magsumbong, ikaw yung kulong. Kasi hindi mo mapapatunayan eh. Pero ang problema, partner, meron tayong kilala na mga nagsumbong na walang mga ebidensya, sila pa rin yung malakas ang loob. Di ba? Di ba itong Yun hall? ang papaniwalaan. Nagsampa sila ng kaso kay BP Inday Walang Sara, ebidensya. walang ebidensya. Di ba?
Ang gagaling talaga nitong husay. Ito mga partner, ako naman, magbigay lang ako ng komentaryo dito. partner, No? partner, basahin ko lang ang ganda ng komento ni Jason Kapispisan eh. Sabi, Okay, sige, tuloy ka, partner. sumbong kay Bonggang Bongbong. Parang ano yun, partner? Bubble gang ba yun? Parang nagiging comedy na lang tayo rito ah. Parang kinopya niya yung comedy diyan sa bubble gum. Oo. Sige, Parang partner. ganito na nga lang talaga nangyayari. Ito mga partner, ano, ayon nga doon kay partner Bisdak, parang papunta to kay Duterte. Sa totoo lang talaga, pagka mayroon silang kilos at galaw dyan, kinakabahan ng taong bayan eh. Talagang taong bayan. Kami literal talagang taong bayan dahil binuto po si BP Inday Sara ng 32 milyon na Pilipino. So taong bayan na po yan eh. Yung mag-isa nga lang na muntik na maputulan ng ugat doon sa harapan ng Senado eh. Taong bayan daw sila eh. Ilan lang silang piraso doon eh. Ngayon mga partner, ito no. Ang problema kasi dito nila, dahil itong mga mayor, kailan lang sila naglabasan? Hindi ko naman inano sila si Magalong kasi si Magalong talaga dati pa. Pero itong mayor ng Iloilo, hindi ko po sila binabasya pero tinatanong ko lang sila. Bakit ngayon lang sila sumagot nito? Bakit ngayon lang sila nagsalita nito? Ayon pa kay Soto, ito si Soto mga partner. Ito yung ang pamangkin nung paborito ni ni partner Buds doon sa School Bocol University. Oo. Ngayon, itong si Soto, di ba mayor ka na Soto? Noong mga nakaraang panahon, noong mayor, nagpresidente si Pangulong Marcos itong 2022. So, alam mo na, may sinasabi kasi siya dito mga kapartner. Alam niya, inisa-isa nga niya eh. Yung top 6 daw. Yung procurement, yung SOP, yung mga hindi daw maano mga project, tapos pati yung LGU pa, sa BIR, hindi nakakapagbabayad itong mga kumpanya. Lahat ng mga ito, alam niya na eh. Bakit ngayon ka palang nagsasalita? Bakit kung kailan nagsalita ang Mayor Isko Moreno, nakababalik lang pag mayor ng Maynila, saka ka ngayon nakikisabay? Hindi ko pinupunto doon, hindi ko kayo pinagkukumpero, hindi ko kayo pinag-anuhang dalawa, no? Hindi. Nasapawan yata si Yorme, tol. Hindi. Sasapawan si Yorme, nasapawan. Ang pinupunto ko rito, hindi. Ang pinupunto ko rito kasi ganito. Naalala niyo mga partner, di ba ang tsuhin nito sa Senado? Sino? Si Di ba ang Soto? tsuhin nito sa Senado, si Soto? Di ba Si yun Vico. ang nanguna para iupos yung tungkol sa impeachment kay BP Sara? Silang nangunguna para i-impeach si BP Sara, di ba? Oo. Kaya ngayon lang ito nag-iingay siguro dahil susuporta ito doon sa tsuhin niya. At ang napakadelikado ngayon nakikinita ko, sana wag naman mangyari mga kapartner. Itaga natin sa wag mangyari. Partner, siya yata yung nagbanggit na 2018 kasama sa imbestigahan. Yun yata, siya yata nagbanggit yan. Sige, mamaya. Meron akong tutungkol dyan sa 2018 na yan. Ito muna, unahin muna natin yan Di ba, mayroon ngayong kahapon na reaksyon na natin. Itong si Soto daw di umano ay siya na yung hahawak ng komite ng nung constitutional amendments, di ba? Ito ay napakapanganib kasi nga biruin mo, may usapin ngayon yung Kamara binubuhay nila ngayon yung pag-amyenda sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Tapos ilalagay mo si Soto doon, paano kung magawa nila ito ngayong panahon na ito? Abay, wala na si BP Inday Sara. Babaguhin na nila lahat nito. Partner, i-update lang kita. Ang nilagay na nila ngayon si Keiko. Si Keiko Pangilinan na. Si Keiko Pangilinan na. Keiko Pangilinan. Subtitle. Oo, sige. Salamat partner sa update. Pero at the same time, parehas pa rin yung kalaban ni BP Inday Sara. So, yan pa rin yung mga ang panganib kasi dito natin, ang isipin natin dito, para bang mayroon silang niluluto na hindi pa natin napipicturean ng buo, pero nawawawaan na natin. Nararamdaman na natin na parating na naman itong mayroon silang matinding ginagawa. 'Di ba? Kasi itong si Soto, ngayon ka palang nagdadaldal, alam mo na pala. Matagal na pala itong nangyayari. Bakit noon pa? Ilang term ka na bang nag-mayor, Vico Soto? Bakit ngayon mo palang nagsalita? Yun ang Hindi nagalit kay Soto dyan
Hindi ka galit kay ako galit. Vico, ha? Nagtatanong ako sa kanya kasi, di ba? Tapos ito pa mga partner, may narinig din ako, isang congressman dyan sa Maynila, sinasabi nga, yung 2018 pa daw ito, yung flood control project dyan sa Maynila, sinisisi niya, yung 2018 pa daw ito. Sige, Sa pagpalitan natin. Valeriano ba yan? Huwag natin Valeriano ba yan? pagbigyan, Sa Valeriano? partner. Hindi ko pagbibigyan yan. Hindi, iba yung 2018 sa mula 2022, partner. Hindi natin yun na, dapat partner, tanggapin. tama. Huwag mo sasakyan. Huwag natin Huwag mo tanggapin sasakyan. yan. Hindi natin Oo, dapat kasi tanggapin. ganito partner. Baka Yung lang palaman na sinasabi naman niya, idinidiin daw niya na ang problema daw po nitong baha, nitong flood control project dyan sa Maynila, ay dahil daw, hindi daw ito maayos na proyekto noong 2018 pa. Itinurnover daw po ito noong 2022. Panahon na ni PBBM. Ito na. Ngayon, nang tinatanong siya ng radio commentator, ano ang ginawa nyo doon sa 2022, 2023, 2024 hanggang ngayon 2025? Yun ang hindi niya masagot. Yun din ang itatanong ko sa kanya once na makita ko siya. Ano ang ginawa mo doon? Kayo na ang nandyan eh. Kayo na ang nandito ngayon sa 2024 ngayon. Sasabihin ninyo, hindi kasi ganito nga, mayroon pa kami nga, nagpapatawag kami ngayon ng meeting. Di ba ikaw ang nanguna noon para mag-privilege speech nang sa ganon, si BP Inday Sara na impeach? Sino ba yung congressman na yan? Pangalanan mo nga, partner. Para na ang putya. Ay, yan kasi Para makasuhan hindi ka. ba siya nag-privilege speech noon? Para makasuhan ka. Hindi, yun naman talagang dahilan, di ba? Yung sa privilege speech niya, si BP Inday Sara kaya na-impeach. Yan ba yung si Bagotilio? Si Bagotilio yan, no? Bigutin niyo ba Si yun? Valeriano. Oo. Second district congressman yan. Siya yung may yung mga ganyan. Ngayon, ang nangyari, sinisisi pa rin nila doon daw sa 2018 kasi yung kanya daw nasundan na administrasyon o yung dating congressman doon, proyekto pa raw nila yon doon. So hindi sa akin, sabi niya. Ang tanong nga natin dito, anong ginawa mo mula nung 2022 na kayo na ang nandyan hanggang ngayon 2025? Tapos ngayon sasabihin nila, project ito ng mga Hindi, kunti na lang partner ha. Project ito ng mga nakarang yung ganito ganun. Konti Sige, na lang, pagpalagay partner, na kasi konti na lang oras sa atin eh. Sige partner, kunti lang. Isa na lang. Sige, tuloy mo. Di ba yung naalala niyo mga partner, yung tungkol dito sa, nawala tuloy ako partner. Sige, mamaya na. Nawala ako tuloy. Partner, sundan ko lang, partner, ha? Kaya ayoko lagi na pinapatulan natin kasi para nagiging parang parehas lang nung panahon ni Tatay Digong. Bakit po malaking pagkakaiba? Malaki po pagkakaiba ng budget. Dito po, sa panahon ni BBM, ang flood control project ay 1 billion mahigit sa loob ng isang araw. Sa panahon po ni Tatay Digong, wala pong ganyang kalaking budget. Kaya hindi po nila pwedeng ikumpara man lang. Magalit po tayo pag kinukumpara ng mga to yung flood control project ni Tatay Digong tsaka ni BBM. Ikalawa, wala namang ganong baha sa kamay nila dahil ang tinutukan ni Tatay Digong at parte kami dyan, maglinis. Linisin yung Manila Bay, linisin yung mga estero, linisin yung mga Ilog Pasig, lahat ng panay linis. Ngayon, matapos pumalpak yung mga flood control nila, ginastosan ng 1 billion a day, tsaka lang sila naglilinis ngayon. Bumabalik din sila sa ginawa ni Tatay Digong. Yan yung katotohanan, partner. Kaya hindi ako papayag na meron din namang flood control noon. Meron flood control noon, pero walang kasing laking pera ang katulad ng budget ngayon.